Napatalsik na si Chis Escudero bilang Senate President. Susunod na ba si Speaker Martin Romualdez? I'm Dwight De Leon, political reporter for Rappler, and what I can tell you is mayroon naman talagang mga panibagong mga ugong-ugong. Di ba nga, where there's smoke, there's fire. But it also seems like naapula na ni Speaker Romualdez sa ngapoy for now. Yung major public sign na not all is well in the House ay noong weekend, nung naglabas si Executive Secretary Lucas Bersamin ng pahayag na in so many words ay nagsasabing, huwag nyo kaming idamay sa korupsyon ninyo. It seems like hindi nagustuhan ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tila sinisisi ng House ang executive kung bakit may mga kapalpakan sa proposed 2026 national budget. Nang magpa-press con kasi ang mga leader sa Kamara, sinabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na mali-mali ang budget request para sa DPWH, Department of Agriculture at DILG. Kaya gusto sana nilang ipabalik sa DBM. Just in our National Unity Party, maybe 90% of the district budgets were really mangled. Logically, hindi maglalabas ng statement ang Executive Secretary nang walang basbas ni Pangulong Marcos. Logically, hindi rin naharap sa isang House-sanctioned press conference ang party leaders nang walang basbas ni Speaker Romualdez. Isama mo pa yung detaling wala si Speaker Romualdez sa latest foreign trip sa Cambodia ni Pangulong Marcos. May mga napapaisip tuloy kung in good terms ba ang magpinsan. Anyway, while malabo kung gaano ka-concrete ang attempt na sipain si Speaker, the effort is there and details are seeping through the cracks. Mas maingay at mas dumami yung mga kalaban ni Speaker Romualdez ngayong 20th Congress kumpara noong nakaraan. Si Kiko Barzagan ng Cavite nag-resign nga ng National Unity Party, isa sa mga partidong suportado pa rin ng Speaker, dahil daw itinuturo siyang nagpapapirma para magkaroon ng bagong Speaker. Dininay niya ito. It's very unlikely for the Speaker to have no involvement in such a large issue. He could be a number for the out and proud anti-Romualdez people. Kasama dyan yung Davao Bloc composed of the three Dutertes and Isidro Ungab. Pati na rin yung independent bloc composed of Toby Tiangco of Navotas, Albi Benitez of Bacolod, and Duke Frasco of Cebu. In TV interviews, sabi ni Tiangco may tumatawag sa kanyang mga kasamahan niya sa Kongreso, asking him if they already have the numbers to install a new speaker. Isa si Benitez sa mga umugong na contenders, pero sabi ng mga kausap supposedly ni Tiangco, naghahanap sila ng pangalang mag-giveaway si Speaker. Nag-appoint na si Romualdez ng kanyang bagong spokesperson, si dating Quad Committee Co-Chair Ace Barbers. Sabi ni Barbers, walang planong bumaba sa pwesto si Romualdez. Anyway, latest development suggests na na-contain ni Speaker ang anumang pag-aalsa laban sa kanya. Whatever happened behind closed doors, mukhang napagkasundoan na ng Malacanang at ng Kamara na huwag palalain ang issue in public. Kumambyo na rin si Bersamin patungkol sa kanyang mga maanghang na salita. Uy, parang hindi niya tinawag na korap ang mga kongresista just a few days back. Ito ang picture ng meeting ni Romualdez at Bersamin after the House budget deliberations for the Office of the President. Ito naman ang picture ni Romualdez with House party leaders, yung mga taong kailangan niyang siyuin ng paulit-ulit para siguruhin hindi siya nito tatalikuran. Nakangiti siya sa lahat ng kanyang mga photos. Will that smile fade anytime soon? For more stories, visit the Rappler website or download the Rappler Communities app.